Anyway, ma'am, sa female dormitory ho, ano yung usually nating mga products? Sa female dormitory po, ang usually products po natin is crochet bags, Mhm. ayan po, mga wallets, cellphone cases, and yung ating mga doormat po. Ayun. Ayan po. ang Baka ginagawa sa female ating dormitory yung gumawa ng mga bags na tinutukoy ko nakaraan. Ang ganda eh. Ang ganda nung gawa. And saan ho ba napupunta yung profits nito? I mean, Bali yung profits po kasi sir is ililess lang po natin yung mga materials po na nagamit. mhm. And then po, yung part po nung profit po is mapupunta po sa ating mga PDLs po as part of their livelihood and para meron po silang funds po habang nandoon po sila sa loob. So sa kanila rin. Kasi parang alam ko may ano din dyan eh. Meron din ho kayo sa loob ng, anong tawag nila dun sa parang tindahan? Commissary. Yes, po. Ayan, may commissary din ho sa loob. Yes po. Ang purpose po kasi sir ng commissary po natin is number one po, maiwasan po yung pagpasok ng contraband po Mm-mm. sa loob. Usually po kasi nanggagaling po yung mga contraband natin sa mga pinapasok po ng mga groceries. Siniseal po nila, ina-open po nila muna ng maliit yung mga sealed na products po, tapos isisiksik po nila, tapos mabilis na lang po kasing makabili ngayon ng resealer. So, isisil po nila ulit yon. So, yun po, nakakapasok na po yung contraband. So, kami po, ang pinakaano po namin doon kasi, kung hindi po na, kailangan po namin kalkalin lahat yon, pagkain po yun. So, masisira po yung pagkain. So, ang pinakaano po nun is magkaroon po ng commissary sa loob po, na ang nagmamanage po is yung mga personnel po para siguraduhin na walang makakapasok na contraband po sa loob. Ayan. So, ganun ho kay Pete. May nakita pa ako kahit cake. Cake, di ba? Parang tinutusok. Yes po. Kailangan po kasi naisisiksik po nila doon yun eh. Lalo na po kung yung cake is homemade. Sila po yung gumawa. Okay. Meron pa nga po yung longganisa. Dahil ginagawa yung longganisa. Hinahalo sa ano. So, pinapasok po nila doon. Magagaling po yung ating mga ano eh. So, kailangan po kaming gumawa ng paraan para po mahuli po natin yan at maiwasan po natin na maipasok. Sa atin hong BJMP dito ho sa San Fernando District Jail, ano ho yung mga pwedeng ihatid no ng ating siguro mga NGO ng mga programa sa loob. Yung education po. Ano rin sana. Kasi ngayon, ito yung pinupush po namin magkaroon din ng college education. Kasi po, senior high ongoing po eh. Ongoing. Meron na. Yes po. So, yun po yung pinupush namin magkaroon pa tayo ng college para hanggang elementary po and hanggang college is yun po. Meron po tayong education program. Kompleto po tayo sa Ayan. So, magkaroon ng degree. Yes. Yung nasa loob. Yun po yung target po. May mga nakakausap na ho ba tayo ng mga institutions kaugnay nito? Kaya nga nung nakaharap po namin sila, tinupad namin yung ilan sa mga wish nila. Di ba naglalagay sila ng parang wish list Yes po, every yung Pasko? I-mine mo na. Ayan, imagine mo na. Yes. And Opo. napakasimple lang actually nung mga hiling nung iba. Yung ilan, tsinelas lang. Opo. Hygiene, di ba? Hygiene. And ito yung ating reels pala. Ayun yung ilan sa mga reels po natin. So, ito sir, ikaw tanong. Yes po. Ano ho, itong... Ayan sir, yung po ating seagrass, yan po yan. Yun! Gawa sa ating sa batok-batok po. Oo. Seagrass, and then... Ayan, bali yung frame po niya, pinaka-frame. So, marunong mag-welding? Yes po, may Meron welder ho. po tayo sa loob. Ang ganda, oh. Magkano yung ganyan? 1,000 po yung isa sir. Ang ganda, oh. Yes po. Ang ganda na yan Pero kung... malaki po siya and bigat. Malaki po yan. Ano usually pinagagamitan ho noon? Ano sir, pwedeng, pinakanatagan sir, lagayan ng damit. Damit talaga, Opo, no? damit. Parang ang ganda ilagay sa mga hotels. Yes po. Opo. No? And dito ho sa female dormitory ho natin, ma'am, ano yung... Yan po, yung weaving po nung ating mga doormats po. Yan po yung ating mga female PDLs po ng San Fernando. Ayan yung doormat. And magkano ho yung doormat? 50 pesos each po. Each po. Yes, Malaki na po. yun eh. Malaki na yung Opo. size nung ano eh, Opo. doormat eh. Ayan, meron yan sir, ayan. sa Walter Mart po. Oo, Showcase nakita po ko nga sila dun sa Walter Mart. Ito ho, parang may computer. Computer ba yan? Hindi, doormat. Akala ko monitor. So, ayun yung
Yung reels ng BJMP Region 3. Nasa posted mo yan, no? BJMP Region 3. And i-like ba? Pwede ba mag-comment? I-like? Ayan. Yes po. Ayan. Like, share po. Pwede po. Like, share. Ayan. May poster making din tayo nakaraan na yan. Di ba sir, yung sa likod mo na yan yung poster making? Yes po. Ano po yan? Nung last month po yan, yung with DILG po. Yung nakita. bida. Opo, bida. Painting. Handicraft. Yan po. And songwriting Songwriting contest po. po yan. Aba. So, ayan na. DILG po. Dahil 20 lang yung sa female dormitory ngayon, ma'am, medyo, yan lang muna yung ginagawa natin. Opo, and yung crochet po, yan. Yung crochet. Dahil konti lang po kasi sila ngayon. Mhm. So, ang ganda nung netong sa jail, female dormitory sa, I mean sa male. Itong mga, basket to. Baskets. Pwedeng, ang ganda na ilagay sa parang pang hotel na yan eh. Di ba? O, ang ganda ilagay. So, di ba kayo nakikipag-coordinate din with DTI pag minsan, ma'am? Yes po, nakikipag-coordinate po tayo sa DTI about po din sa ating sa livelihood products po ng ating mga PDLs para naman po i-showcase din po natin yung kanilang mga produkto sa iba't ibang mga trade fairs. Trade Yes fair, po, no? opo. Sa mga gustong magsagawa like yung ginawa namin noon na event, charity event ba tawag? Or events? Ako gusto ko events na lang. Paano ho makipag-ugnayan sa BJMP at lalong-lalo na sa BJMP sa San Fernando District Jail? At ano-ano ho yung, siguro sabihin na natin yung una na tinatanggap or kailangan ng ating mga PDLs? Indonesian po will do. Lalo na po yung, is yung, kahit yung yellow plain t-shirt po, na yung parang pinaka-uniform po nila sa loob. Yung po kasing, po sa BJMP is yellow po. Bali, kami na po nun yung magtatatak ng, yung nga po nakalaging persons deprived of liberty, tapos, May number ata yun na, sir? po, Parang may number din yun na inilalagay ba? wala. Ngayon, Wala wala na naman. po. Wala Opo, po. wala po. Bali, PDF. Akala ko parang may number yan na wala. Sa Bilibid po Opo. ata, sa Bilibid. Sa sa Bucor. Yes. Bucor yun, no? Yes po. Sa female dorm naman po, mga hygiene kits po. Mhm. Pwede rin po yung mga extra po na pagkain para po sa ating mga PDL. Although meron naman po tayong nakalaan na budget po para sa pagkain ng ating mga PDLs, breakfast, lunch, and dinner. Pero syempre po sukat lang po yun. Wala po tayong pang-abono. Kaya magpapasalamat po kami talaga kung meron pong magbibigay po sa kanila ng extra food po. Malaking tulong po yun para sa kanila. And sa coordination naman po, kung mga events po na ganito, katulad nung magbibigay po ng mga donation po sa jail, pwede naman po tayong mag-direct na mismo sa jail po na makipag-coordinate. Pwede po kay Justin, pwede din po sa akin. Hindi po katulad ng ating mga service providers po, kailangan po nilang mag-present po ng mga required documents po bago po sila makapasok talaga sa jail at magbigay ng kanilang serbisyos para sa ating mga PDLs. Maraming salamat ho sa pagbisita ngayong umaga, no? At least sa ating mga nakikinig at nanonood, kahit papaano ay nagkaroon sila ng overview. Kung ano ang kalagayan ng ating mga PDLs dito ho sa San Fernando District Jail, na kahit papaano kung titignan natin, swerte pa ho. Yes po. Kasi sa mga ibang jail, grabe ho ang congestion. Siksikan talaga. Ito lang, magkano ho ang per meal ng mga PDL? 70 pesos po ang magkakasama na po yan, breakfast, lunch, and dinner. One for day. the whole day po. Yes po, 70 One day. pesos po. Pero for the yan ho whole day. ay ano pa rin. Kumbaga parang may dietitian pa rin, di ba? Yes po, may dietitian po tayo. Meron po tayong 2-week cycle po ng kanilang pagkain. Yun po yung sinusunod po natin na menu. Parang tumaas na dati 60. Yes po, tumaas. Oo, dati 60 lang yan yes eh. po. Tapos tinaas ng 10 pesos. Just imagine 70 pesos the whole day ho, Yes no? po. Pero ano naman kasi ito eh, yung mga nagpe-prepare sila rin ho, di ba? Yes po, sila din po yung nagpe-prepare. Tsaka may ano din kasi iba-iba din kasi like tulad nung nabanggit natin yung mga brothers natin na Muslim. Siyempre iba yung Opo. iba yung kanilang Yes, meron po tayong preparation area for Muslims po. And Oo. sila din po yung magpe-prepare Sila na rin. pagkain nila. Pero best practice naman po ng ating jail is meron po tayong compensation po
para sa ating mga jail aides. Oo, Yes po. oo. Kahit sila po yung nagluluto po ng kanilang mga meals, binibigyan po natin sila ng compensation po para po doon. Ayan. Sige, message na lang siguro, ma'am. Maraming salamat po, Sir Joe. On behalf po of our Acting District Jail Warden, Jail Inspector Shyla Claire P. Bondad po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito sa Bida Central Luzon. At para naman po sa mga kababayan po natin na gustong maghatid ng tulong po sa ating jail, pwede po tayong makipag-ugnayan mismo sa San Fernando District Jail through our Facebook page po. Pwede po tayong mag-message dyan at sasagutin po namin ang inyong mga queries. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ayan. Sa ngalan po ng aming Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Lord Rogelio Montero, sir. Pwede po na i-reach ang ating jail sa ating pong official FB page na San Fernando District Jail Male Dormitory. I-PM na lang po doon. And yun nga po, maraming salamat po sa ano po sa amin dito, pag-approve sa ating pong radio guesting. Kasi inline din po ito sa aming, yun nga po, Community Relations Serviceman po. As we continuously exert our effort po to introduce the jail service to the community po. At sa mga susunod pang mga events, naway makabalik ho kayo dito at mapag-usapan natin. Ayan ho, nakausap po natin live ho dito sa ating studio ang ating mga bisita, sina Jail Officer 2. Ayan, Ma'am Carlene Bondoc ng Female Dormitory ho ng San Fernando District Jail at Jail Officer 1 Mark Justine Carion ng Male Dormitory.